I'm Sheme and before, meron akong maliit na restaurant dito sa amin, sa Batangas. And nung nag-pandemic, ayun, nalugi. Sinarado ko yung resto. How many years yung restaurant mong yun? 6 years, almost 6 years din. Pero before po, nag-ano ko, online selling sa Instagram. More on swimsuit. Ang galing ah! Restaurant and swimsuit. Anong cuisine yung restaurant mo? More on grilled food. Inihaw na liempo, inihaw na manok, tapos sisig, yun yung bestseller namin before. Tapos, mga like pancit, ganon. Tinry ko din mag-catering business before pandemic pa yon. Actually, January 2020, yung first event ko ng catering. Kaso, biglang pumutok naman yung bulkan nung medyo nakabawi-bawi. Nagkameron ulit ng bookings for catering. Tapos, nagka-pandemic na wala din. Nangyari yung pag-down nung sa restaurant because of pandemic. Mm-mm. Is it the reason bakit bigla ka nag-shift ng career to being a virtual assistant? Kasama din yun, after lockdown, nag-try ulit ako magbukas. Kaso, sa gabi lang kami, medyo madaming kumakain. So, yun. Tapos, hindi nga pwedeng magbukas ng gabi kasi merong curfew after ng lockdown. So, ayun, naghanap ako ng pwedeng mapagkakitaan na nasa bahay lang ako kasi may mga bata. Naku, it must be a difficult situation nung time na yon. But ikaw, kamusta ka naman nung mga days na yon? Stress. Tapos, na-depress din kasi yun lang yung income. Tapos, nawala. Tapos, madami kailangan bayaran. Nalubog din sa utang. Paano mo na-solve or nalagpasan yung mga ganong experiences? Hindi ako tumigil maghanap ng way kung paano kumita. Parang nag-research ako, paano ba ako kikita pag andito lang sa bahay. Tapos nakita ko nga yung video, mga freelancing video. May nakita din ako na parang ad na course din. Before ASBA, parang 3,000 pesos na course yon. Tapos madami siyang course. Meron ding Amazon doon actually. Pero yung tinry ko nung una is bookkeeping. May napanood din akong isang bookkeeper. Sinusundan ko din yung mga videos niya. Tapos bigla naman kong napanood si Miss Nikki. Ayun, parang na-catch nun yung attention ko. E-commerce, malapit sa ko din kasi nag-online business ako dati. Yung nakita mo yung bookkeeping, purnuso mo din ba? Or dun ka sa pagiging Amazon VA? Pinurso ko siya nung una. Tapos, sabi ko parang hindi para sa akin. Tapos nakita ko nga yung kay Miss Nikki. Oo, isa na rin ako sa mga nakanood ng mga ganong videos nung pandemic. It suddenly, 'di ba, makes us feel like na may hope pa, may pwede pang opportunities working from home. Paano mo nasabi na bookkeeping is not for you and being an Amazon VA is for you? Wala akong nakitang course nun na sa bookkeeping. So, ang hinahanap mo na kung mag-e-enroll ka sa course is mas in-depth? Yes po. Nung time na yun, anong mga year yun na nag-enroll ka sa Amaze Nation? 2021. OMG, feeling ko magka-batch tayo. Alam ko either 15 or 16 ako noon. Talaga. Anong in-enroll mo? Elite or advanced? Advance lang po. Kasi yung pinang-enroll ko pa nun, actually utang pa yun. So, nag-enroll ka ng advance. So, self-paced modules yun. Kamusta naman? Kamusta yung journey ng pagbabasa ng modules at self-paced? Medyo struggle kasi may kids. Paggabi lang ako nag-aaral. Pero madali naman siyang intindihin actually. Tapos, nakatulong din nun kasi may Discord pa nun eh. Pag hindi ko maintindihan, nagtatanong lang po ako sa Discord and mababait naman yung coaches tsaka po yung mga ASBA mates. Sasagutin nila yung mga tanong mo. Oo nga, I remember those days na sobrang parang medyo pandemic pa noon. Talagang everyone is online, working from home, ganyan. So I want to know then also, Shemi, that those days kasi 'di ba you're in a very difficult situation, 'di ba, the business, the debts, yung pag-handle pa with kids. How did you find focus on studying those modules na wala kang ka-background?
parang ako din yung nagpo-push sa sarili ko. Kailangan kong maintindihan, kailangan kong aralin. Kasi sarili mo lang din naman po yung tutulong sa'yo eh. Walang kahit na sino. Kahit may nagtuturo sa'yo, kung hindi ka din naman interesado sa pinag-aaralan mo, hindi ka matututo. I love it. Ang mga freelancers, Amazon VAs, we have to be self-motivated, no? Tayo lang ang magpupush sa sarili natin. And kung meron man ikong challenging part na naranasan while studying the modules, kung may naalala kang certain topics na you found challenging, ano yun? Yung lang sa paggagawa ng assignments. Hindi ako nakapagpasa nun. Huwag sana akong gayahin ng iba. Ganyan kayong journey, di ba? Siguro yun lang naman po. Kasi sa una mo, overwhelm ka talaga eh. Parang math lang. Diba? Hindi mo maintindihan sa una. Pero patagal ng patagal, mas maintindihan mo. Correct. Sa application. Tingin ko ikaw yung student na na-apply mo lang learning, so nagka-client ka na lang. Tama ba? Actually, may mga ganun eh. Medyo ganun na rin ako. Visual learner. Yes. Gusto ko yung nakikita ko siya din. Saka ko siya maintindihan. Tama, no? Sa visual and tingin ko sa more on the creative side ka, no? Actually, nga po pala din ako ng FPPCM. Umano ka din, nag-enroll ka. Sige. So, ano yun? Nag-enroll ka habang student ka pa or nag-enroll ka nung nagka-client ka na? Nung nagka-client na po ako. Ay, gusto kong malaman, paano ka nagkaroon ng client? Ang dami ko ding pinalipad na mga applications. Siguro hundreds. Online jobs, tsaka Upwork. Kaso, matagal talaga. Siguro 6 months before ako naka-land ng client. Kasi di ba po may module tayo na yung send na cover letter. Kailangan mong intindihin yung job description. Hanapin mo yung pinaka-pain point ng client at kung paano mo sila matutulungan. Even wala kang experience. Correct. So, ayan guys, nagbigay na ng tips si Sheme kung paano maghanap ng client. So, grabe, 100 applications almost a day. Tapos, for the 6 month ka nakahanap ng client. Nung una medyo, sabi ko, para sa akin ba talaga to? Kasi 6 months po eh. Iisipin mo sa una, dahil mayroong community, may course, makakahanap ka agad. Tsaka wag mo susukuan kasi dadating din yung time na may magbibigay sa'yo ng chance kahit wala kang experience. Oo nga, no? May mga clients talaga as long as willing ka, open ka to learn kahit walang experience. Actually, mas gusto pa ng iba ng mga client eh. Kaysa sa may, diba, experience na alam ko na yan, know it all. So, buti nakaland ka ng ganong client. Saan kayo nagtagpo ng client na yon? Sa online jobs po. After 1 week pa po siya nag-reply. Binigyan niya ako ng chance. Ayun. May 1 week trial. Tapos, ayun naman po, lumusot naman. Ano yung ginawa mo within that 1 week? Product research, nung products na isa-sell niya. Would you say na nagamit mo yung natutunan mo from the modules, from the product research? Tapos ikaw pa yung hindi gumawa ng assignment, diba? Yes po. Tapos? Yung client po nagulat. Sabi niya, paano mo nahanap to? Akala ko wala kang experience at all. Sabi ko po, natutunan ko sa course na tinake ko. Kaya din, meron akong knowledge. So, minention mo kay client yung course mo with Amaze Nation. Yes po. Naging sandata ko din yun para makaland ng client. Now, nagkaroon ka na ng client at na-apply mo lahat ng mga learning. So, within that client, naghanap ka pa ng other clients or nag-focus ka muna doon kay client? Hindi naman po talaga ako naghahanap na ng client kasi gusto ko munang matutunan. Meron kasi akong sinalihan na Discord na mga Amazon sellers from US. Tapos, yung isa, nagpapatulong lang siya actually. Piniem ko lang siya kung ano mga dapat niyang gawin. Nag-PM lang po ako sa kanya, na-open niya na naghahanap nga po siya. Ayun, nagkasundo po agad kami. Nice! So, talagang nag-add ka muna ng value kay client, nag-reach out ka kung paano i-troubleshoot ko ano man ang dapat gawin. Opo. So, doon mo na-land yung second client mo? Opo, yun po.
Congratulations. Pag nahanap mo talaga yung unang client, no, nagiging madali na lang magkaroon ng susunod na client. Current client ko ngayon, may client ako ngayon na, sila naman po nag-reach out sa akin sa LinkedIn. If you could reveal, anong product, klaseng product? Mga winter accessories po. Winter accessories sa Philippines? Yes po. Bale, may license to sell po kami sa Amazon ng mga brands na yun. Nakapunta ka na dun sa main office nila? Apo, sa factory po. So ikaw din parang somehow nagma-manage ng mga physical nila? Sa Amazon po. So online, pero nakakabisita ka sa office? Opo. Pag nag-check din po ng products, hybrid po yan setup. Nung una po kasi 2 weeks akong nasa office. Tapos after po nun, work from home. Na-enjoy mo yung iyong work, di ba? From having a very traumatic experience from the past, parang, kamusta ka na pala ngayon after all of those things that happened from you? Okay naman na po. Kasi hindi tulad po noon na parang gigising ka pa lang, problema na sa nahanap ng gagastusin, pambabayad, sa mga kailangan bayaran. Unlike po ngayon, ayun, nakaraos-raos na. Okay na yung debt na cleared out na. Opo. Hindi pa naman po lahat. Slowly. Pero at least na babayaran naman po unti-unti. Hindi na tulad dati na kung saan-saan pa kailangan humanap. Kaya sobrang thankful po sa Amaze Nation. Actually, I know how that feels. No? Sometimes napapraning ka na, saan pa ako kukuha ng mga gantong pambayad, kahit man lang pambili, diba? Now, meron na tayong security because we acquired and mastered that skill. Ikaw yung sa product research, tapos nag-PPC ka pa, diba? Tapos po na ako ngayon, product copywriting, tas SEO, dito sa company na to. Wow! Congratulations! Grabe. Parang pwede ka ng account manager, complete package ka na. Kaka-regular ko lang din po dun sa company. Nitong September. Tapos po kasi balak din ng business head namin na mag kami ng team, Amazon team, yung in-house na po. Kumbaga mag-e-expand na kayo. Opo. Nice. So, I can see that you are really enjoying your work and nalagpasan mo na yung mga ganong challenges sa life mo and for sure nagkakaroon ka na ng more time with your kids, right? Yes po. So, I'd like to know, Sheme, kung makakompare mo yung life mo before as a restaurateur, as an entrepreneur, now that Amazon VA ka na, how has your life changed? Mas po ngayon, hindi po stressful kasi dati nung may restaurant, ang daming kung kailangang asikasuhin, kailangan din magpasweldo ng staff, tapos mga, syempre, permits. Nung nag-Amazon VA na po ako, mas parang hindi na ganun yung schedule ko. Hindi laging busy. Kahit andyan yung mga bata, nakakapagluto pa din po ako, naasikaso ko sila. Kasi before, magta-try ako mag-abroad. Ayun ang panganay ko kasi ayaw niya nga umalis ako. Tsaka mahina din po ako sa homesick. Ayun. Kaya nag-pursige talaga ako na makahanap din ng client. From the States ba siya? Apo. Naku, dapat ilibre ka na niya papuntang States, magbakasyon. No, may mga ganong plans. Wala pa naman po. Binigyan niya lang po ako actually ng extended monitor, MacBook, ayun po, tapos may pa-bonus, gano'n. And tamang decision mo na hindi ka natuloy abroad. It's actually one of the things na mission ng Amaze Nation is hindi na nga lumayo ang mga parents or ang mga Pinoy sa kanilang pamilya. Kasi being a VA or Amazon VA, kayang pantayan ang sweldo sa abroad. Yes tama? Po, actually. Gusto ko yung nag-brighten up yung face. Yes po. So, kung ibibigay mo kami ng salary range sa kung anong rate mo ngayon as Amazon VA sa kinikita mo before as a restaurateur, gaano kalayo yung agwat? Or could you give us a number?
compare po nung nag-aano ko, siguro dumoble or halos tumriple. Triple, tapos less stress ka pa. Opo. That is so inspiring, Sheme. So, I'm sure yung mga viewers natin ngayon ay sobrang na-inspire sa story ni Sheme. And if you're interested to become an Amazon VA, go to our description box below. Meron dyang free ebook. So, just type in your name, email address, at ipapadala namin ang iyong free ebook. So, going back to you, Sheme, ang dami mong naging wins at mas naging fresh mama ka na for kids. What is your ultimate advice to our viewers right now? If you're planning to be an Amazon VA, I suggest na mag-enroll kayo sa Amaze Nation kasi makakatulong din talaga sila sa journey nyo. And also, keep pushing yourself. Huwag kayong basta sumuko kasi kasama sa journey nyo yung paghahanap ng client, yung struggle. Pero huwag kayong magpapatalo doon. Kailangan yung labanan din yung sarili nyo. Basta i-push nyo lang yung sarili nyo kasi mahanap at mahanap nyo din yung dawan nyo, yung maniniwala din sa kakayahan nyo. At andyan naman din yung coaches tsaka yung community para matulungan kayo pag hindi nyo alam yung mga bagay na hindi nyo maintindihan. Yes! Palakpakan naman natin si Sheme for her very inspirational story. Naku, kayo mga moms out there, kung, diba, may mga plans na kayo mag-abroad at ayaw nyong maiwanan ng kids nyo, let this be your sign because kaya may opportunity na kahit nasa bahay ka na lang. So, thank you so much, Sheme. Any last words? Thank you po, Miss Nina, at sa Amaze Nation for having me here now para ma-share din yung aking story. Thank you so much. And my last question to you is, are you a proud ASVA member? Yes po, proud na proud po. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.